kailangan ng pampalasang alat, hindi tamis, kaya lalagyan ko are ng patis. Malakas ang baga, wala namang problema. Okay lang mabigla, are na may luto na. Inihaw ko rin ng bahagya yung atay. Bibilisan ko na ang pagluluto at alam kong ikay naghihintay. Habang pinapalamig ko ang karne, gagawa muna ako ng sarsa. Mayonnaise lang na ordinary, gagawin kong bida. Pinigaan ko ng kaunting kalamansi at gusto ko'y maraming paminta. Nilagyan ko rin ng kaunting asin, wala nang sukatan kundi tansya-tansya. Dalawang liquid seasoning na hindi naman kinakasal, pero ito ang original. Hindi naman ito sponsor, pero ito ang ginagamit ko dahil ari ay gawa ng Nor. Ang pagluluto ng dinakdakan ay hindi ko naman binalak. Ngayon ko lang naisipan kaya naitapon ko yung utak. Kaya nagdudurog na lang ako ng 3 piraso ng atay na isasama ko sa sarsa para mas krema at hindi nalalayo sa tunay ang lasa. Ngayon naman ay sisimulan ko na ang paggagayat. Medyo maliliit na pahaba, wag naman sobrang payat. Habang ako nga ay naghihiwa, panay ang kain ng aking mga kasama. Sabi nga ng aking asawa, sa lahat daw ng tinimpla ko na sarsa, aring may atay ng manok ang pinakamas malasa. Wala naman akong sekreto sa pagluluto. Sinasamahan ko lang lagi arin ng pagmamahal at bukal sa puso. Dahil kung ikaw ay magluluto at labag sa iyong kalooban, kahit yung niluluto mo ay minatamis, baka maglasang sinigang. Ilalagay ko ng lahat ang sarsa. Nandito ang tunay na lasa. Itsura pala ang mukhang mapapakinabangan na. Hahaluin ko lang sa pamamagitan ng aking kamay. May plastic gloves naman yan, kaya pwede pang magbigay.